Maligayang pagbabalik, Miss. Wow. Gia, ikaw at si Guginian. Talaga bang tapos na kayo? G, ibibigay kita sa akin. Sumusumpa ako hanggat kasama mo ako, hindi kita hahayaang makaranas ng kahit anong hirap. Nung una, ako ang pinakamamahal niya. Mahal na mahal. Tanging mahal. Membraing. Ngayon, ako na lang ang genggo na namamahala ng bahay. G, kalimutan mo na si Guginian. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Para sa relasyong ito, isinuko ko ang lahat. At nawala ang sarili ko. Ngayon, ang gusto ko lang ay hanapin ang sarili ko. Sige. Si tatay, sobrang saya niya, lalong gumanda ang kanyang kalagayan. At naghanda ako ng salo-salo para sa iyong pagbabalik. Kailangan bang maging ganito ka-engrande? Oo, kailangan. Matagal ka nang hindi lumilitaw. Ang sabi namin ay nag-aaral ka sa ibang bansa. Kaya kailangan mo ng formal na pagpapakita. Sa oras na yon, sa harap ng lahat, ipahahayag kita bilang tagapagmana ng Wansheng. Hindi ko kailangan ng ganoong walang kwentang titulo. Para na lang sa hiling ni tatay, okay? G, gusto mo bang mag-video call muna kay tatay? Miss na miss ka niya. Hindi ko pa alam kung paano siya haharapin. Sige, kahit na ano pa man, kailangan ka ng Wansheng. Ako. At kailangan ka namin ni tatay. Mumu, halika na. Mumu, nag-order ako ng paborito mong pagkain para sa'yo. Ikaw lang talaga, tita, ang nakakaintindi sa akin. Ito talaga ang paborito kong pagkain. Okay, kumpleto na ang pagkain. Kain na tayo? Jinian, narinig mo na ba? Ang anak na babae ng pamilya Song, ang itinuturing na pinakabata sa buong mundo na trader ng Wall Street. Babalik na pagkatapos ng kanyang pag-aaral. Sabi nila, sasakupin ang buong malawak na negosyo ng Song Group. Sa makalawa na ang kanyang pagbabalik party, inutusan ako ng ninang na sana ay makadalo tayo ng magkasama. Ano sa tingin mo sa suot kong gown? Paano? Wang Ma, tanungin mo si Songji, tama na ba ang kanyang kaguluhan? Hindi ba niya alam na siya ang may-ari ng bahay? Okay, tatawagan ko si Madam. Tatay, masakit ang braso ko. Anong nangyari? Si nanay laging nakatingin sa akin, gumagawa ng takdang aralin hanggang hating gabi. Kung hindi ko gagawin, sinasaktan niya ako. Sinaktan ka rin niya? Kahit na ang sugat na ito ay ginawa ni Tita Chuchu ng kusa. Totoo naman na pinagalitan ako ni nanay. Sinabi ni Tita Chuchu na basta hindi umuwi si nanay, hindi na ako gagawa ng takdang aralin. At laging maglalaro sa kanya. Ate G, paano mo nagawa yon kay Mumu? Sobra na talaga. Madam, kailan ka ba uuwi? Hindi ko na kaya. Wang Ma, hindi na ako babalik. Simula ngayon, ang mga bagay tungkol sa pamilya Gu, Halika tangtang. wala na akong pakialam. Nakausap mo na ba siya? Oo, nakausap ko na. Pero, Kailan siya uuwi? sabi ni Madam, hindi na raw siya babalik. Binigyan ko siya ng pagkakataong humingi ng tawad. Dahil hindi siya marunong makisama,
Wag na siyang bumalik kailanman. Songji, hindi ako naniniwalang kaya mong bitawan ang pagkakakilanlan bilang Mrs. Gu. Talaga, sumuko na siya. Janyan, masarap ba ang luto ko? Ikaw ang nagluto? Oh, surprise ba? Unang beses akong magluto para sa'yo. Nasugatan ang mga daliri ko ng ilang beses. Mr. Gu, tinawag niyo ako? Nagpadala ba ng tanghalian ang asawa ko? Wala pa siyang pumunta sa opisina ngayon. Kumain na ako ng hapunan. Hindi mo na kailangan magdala ng pagkain sa akin ngayon. Na-fax na sa'yo ang divorce agreement. Nakita mo na ba? Songji, hanggang kailan ka pa mag-aaway? Kung meron man sa amin ni Chuchu, matagal na sanang nangyari. Paulit-ulit mo akong binabantaan ng diborsyo. May saysay ba yan? Pagkapirma ko, kukunin ko. Songji, ilang taon kang naging may bahay. Ngayong hiwalay na tayo. Ano pang kaya mong gawin kasama si Tangtang? Magpapalaboy-laboy sa lansangan? Kapag iniwan kita, mas gaganda pa ang buhay namin. Mr. Gu. Agad mong alamin kung nasaan si Songji. Opo. Wow, nanay, tingnan mo! Miss, ito ay espesyal na ipinagawa ng iyong ama sa isang kilalang designer na gown para sa iyo at sa munting dalaga. Miss, sinabi ng iyong ama na ito ang iyong paboritong set, ang Esmeralda na kwintas, at ang bagong dating na diamond earrings. Miss, ito ay para sa munting dalaga na regalo. Ipinadala ito sa pamamagitan ng eroplano mula sa Paris. Wow, Daddy! Saan ba ito? Mobay, nakauwi ka na. Sino ang tinatawag mo? Ang lambing ng tawag mo. Papa, Mukhang ang mga araw ninyo dito ay masaya naman. Salamat sa'yo. Pumunta ka ba dito para ibigay sa akin ang divorce papers? Ano? May bago ka ng mayamang lalaki at gusto mo na akong iwan ng ganito kabilis? Songji, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? O baka naman, ang lalaking ito na nahanap mo ay mas mayaman pa sa akin? Sa pamilya Gu, wala kang alalahanin sa pagkain at damit. Hindi kailangang magtrabaho sa init o lamig. Alam mo ba kung ilang tao ang naghihintay sa posisyong ito? Kaya dapat ako pang habang buhay na maglingkod sa inyong mag-ama? Habang buhay na maglingkod sa pamilya Gu bilang tagapag-alaga? Papa, huwag mong ganyanin si Mommy. Kaya. Ngayon sawa ka na at gusto mo nang umalis agad? Akala mo ba ikaw ay isang prinsesa? Na kami ay naglilingkod sa'yo? Siya ang ayaw maging nanay ko. Tignan mo nang mabuti. Kung ayaw mo, maraming gustong pumalit. Kung hindi ka pa humingi ng tawad sa akin, mula ngayon, hindi na kita kikilalanin bilang anak. Kayo dalawa lumayas agad sa bahay ko. Tinatawag mo itong bahay mo? Ang bahay ng lalaking ito, tinatawag mong bahay mo? Songji, akala mo ba hindi ka mapapalitan?
Gusto mong magdiborsyo? Sige. Pipirmahan ko na ngayon. Sige, umalis ka na! Gujinian, bitawan mo ako. Gujinian, bitawan mo ako. Pero hindi valid ang kasunduan mo. Kailangan ko munang suriin ka kung nagloko ka ba. Ito ay may kinalaman sa paghahati ng ari-arian natin. Gujinian, ano ang gagawin mo? Bitawan mo ako. Papa, buksan mo ang pinto, Papa. Bitawan mo ako, Gujinian. Bitawan mo ako. Gujinian, pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako, Gujinian. Gujinian, huwag mo akong lalo pang galitin. Wala akong pakialam. Mommy. Para sa malaking bahay, para sa pera, kaya mo kaming iwan ni Daddy? Si Tita Chuchu ay mas mabuti pa sa'yo ng 100 beses. Tigilan mo na. Mabuti nang hiwalay kayo ni Daddy sa ganitong paraan. Makakasama ko ang magandang Tita Chuchu. Ano? Tumahimik ka. Bakit ganyan ka makipag-usap sa nanay mo? Dahil gusto mo na akong iwan. Bakit mo pa itinatago ang mga ito? Sino ang dumating kanina? Ang asawa ng binibini kanina. Ano? G, ayos ka lang ba? Nagbuntis ako ng 10 buwan. Para sa pamilya ko, nanganak at nag-alaga ng mga anak, hindi ko inaasahan. Hindi lang ang sarili ko naging isang katawa-tawa, pati ang anak ko ay nandidiri sa akin. G, Mommy. Nandito ako para sa'yo. Mommy. Mommy. Ang handaan bukas. Ang pamilya ko ba ay dadalo? Oo. Kung ayaw mo siyang makita, maaari kong ngayon pa lang kanselahin ang kanyang kwalifikasyon. Hindi. Inaasahan ko ang pagkikita natin bukas. Uy. Sige. G, tumawag ang doktor at sinabi, may isang medical plan. Kailangan makipag-usap sa akin. Ikaw at si Secretary Jiang mauna na kayo. Darating ako bago magsimula ang dinner. Sige, bilis, pumunta ka na, mas mahalaga si tatay. Huwag mo na akong alalahanin, hindi na ako bata. Tang-tang, kailangan mong protektahan si Mommy. Huwag mong hayaang asarin ni Bad Daddy si Mommy, ah. Huwag kang mag-alala, nandito ako, walang mga asar kay Mommy. Ang bait, tara na. Tingnan mo. Ang galing nga ya. Wow! Ang galing ng Wansheng Group. Talagang karapat dapat na pinakamayaman sa Haicheng. Hindi ko alam kung ano ang itsura ng anak na babae ng pamilya. Song na pinagpala. Ano kaya ang itsura niya? Okay ma, pupunta na ako para sunduin ka. Ma, naliligaw ako. Sunduin ko siya. Bantayan mo si Mumo. Sige. Ito yata si Mrs. Go. Tingnan mo ang ganda ng gown, hindi mura. Ang ganda, ang elegante. Kaya pala ang sarap maging Mrs. ko ganito kaganda. Kaninong kotse ito? Ang laki ng entourage. Hindi ba ito ang kotse ng pamilya Song? Pinakamayaman sa Haicheng. Anak na babae ng Song. Ito ay bihirang makita na importanteng tao, mamaya kailangan makipagkaibigan ng maayos. Paano naging si Song Ji? Siya ba talaga ang anak ng pamilya Song? Imposible. Ang anak ng pamilya Song noon ay nasa ibang bansa. Hoy, sino yung lalaki sa tabi niya? Hindi mo siya kilala. Secretary General ng pamilya Song. Ang binata at ang matanda ay tila hindi pa dumarating.
Mr. Gu, ang misis at ang bata ay sumakay sa kotse ng ibang lalaki. Kaya pala nagmamadaling umalis. Naakit pala sa ibang lalaki. I-Harriet. Oy, Songji. Ikaw nga talaga. Mommy, talaga bang gaya sinabi ni Tita Chuchu na naging babae ng iba para makadalo sa party? Tang-tang, tara na. Songji, alam mo ba anong okasyon ito? Kahit na naakit mo ang isang maliit na sekretarya, ang babaeng tulad mo na hindi kabilang ay lalapit sa anak ng pamilya Song. Baka itapon ka diretso. Pinapayuhan kita, umalis ka na agad. Huwag mong hiyain si Jinian. Ikaw na babaeng ito ay nakakapunta, bakit hindi ako? Kahapon pinagod ako ni Jinian buong gabi. Humingi ng paulit-ulit. Ang sakit ng mga binti ko, halos hindi makatayo. Hulaan mo, sa pagkakataong ito, siya ba ay kakampi mo? Or kakampi ko? Ate G. Anong nangyari? Ano ang nangyayari? Jinian, hindi ko alam kung saan nagalit si G sa akin, pero paano niya ako ginaganyan? Daddy, hindi disente si Mommy. Si Tita Chuchu ay sinabihan lang siya ng ilang salita at sinaktan niya si Tita Chuchu. 5 taon kitang inalagaan, hindi ko inaasahan na sa huli ay mag-aalaga ako ng isang walang utang na loob. Pwe, akala mo araw-araw kang nagluluto at gumagawa ng gawaing bahay ay sapat na para maging mabuting ina? Ikaw ang pinakawalang halaga sa pamilya. Kahit isang robot vacuum ay mas matalino pa sa iyo. Paano ka makipag-usap sa nanay mo? Tang-tang, sino ang nagpapahintulot sa'yo na saktan si Mumu? Lola, inaapi ako ni Mommy at Tang-Tang. Apo ko, aayusin ni Lola ang lahat para sa'yo. Madam, gumali ka yata. Ang apo mo ang may sala. Bakit kailangan ng aking anak na babae na humingi ng tawad sa kanya? Si Mumu ang panganay na apo ng pamilya Gu. Hindi ko papayagan ang anumang bagay na makapipinsala sa kanya. Ang paghingi ng tawad ay sapat na galang na para sa'yo. Huwag kang masyadong magmalabis. Sobra, ikaw na isang babaeng umaasa lamang kay Jinian para mabuhay. Kahit gaano pa ako magmalabis, ano ang magagawa mo? Tama na. Sa harap ng maraming tao, ginagawa ito, hindi ba nakakahiya? Matama na. Sinabi ko na sa kanya na gusto kong makipaghiwalay. Sige, pwede kang makipag-divorce pero si Tang-Tang ay dugo ng pamilya Gu. Madam Gu, iniwan ko na sa iyo ang iyong panganay na apo. Si Tang-Tang ay aking anak na babae. Kayo huwag ninyong subukang kunin siya sa akin. Sabi mo si G ay nagpasya na makipaghiwalay? Oo, ngayon desidido na siya. Kahit na ang binatang iyon ng Gu ay may ilang kakayahan, kung hindi dahil sa lihim naming suporta, hindi siya magiging ganito ngayon. Mula ngayon, Wansheng kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Gu. Tang-Tang, ang lahat ng mayroon ka ngayon ay ibinigay ng pamilya Gu sa iyo. Sigurado ka bang gusto mong sumama sa iyong ina na walang-wala at umalis sa pamilya Gu? Kung nasan si Mommy, nandoon ako. Ninang, huwag ka ring magalit. Ang ginawa ni Tang-Tang ay may dahilan. May dahilan? G, may bago ng kasintahan. Kanina ko pa narinig si Tang-Tang na tinatawag siyang Daddy. Jinian, bakit siya nag-asawa ng isang babaeng walang hiya? Ngayon, agad na itaboy ang babaeng ito sa labas ng pamilya Gu. Hindi lang sa labas ng Jiangcheng, gusto ko siyang palayasin ng walang anuman. Wala siyang makukuha. Papalayasin ninyo ako sa Jiangcheng? Kayo lang? Mukhang hindi pa kayo karapat-dapat. Lalo na't sa loob ng maraming taon, siya si Gu Jinian at si Lin Chuchu ay hindi natapos ang gulo. Siya dapat ang umalis na wala. Tumahimik ka. Papa, paano mo sinaktan si Mommy? Gu Jinian, tatandaan ko ang sampal na ito. Sinabi ko na sa'yo, tumigil ka sa pag-assume ng relasyon namin ni Chuchu. Lumayo
Tumayo ka! Bakit ako nagkaroon ng inang walang hiya? Kung hindi ka hihingi ng tawad kay lola at tatay, hindi na kita kikilalanin. Matagal ka nang hindi anak ko. Jinyan, ang babaeng tulad ni Song Ji ay hindi karapat-dapat sa iyo. Si Chuchu ay may magandang pamilya at mataas na edukasyon at mahal ka niya sa loob ng maraming taon. Siya lang ang karapat-dapat maging asawa mo. Sa usapin ng katayuan, paano siya makikipagkompetensya sa akin? Ang telepono ni G, bakit laging hindi masagot? Binatang Song, may nangyari sa binibini. Gujinian, naghahanap ka ng gulo. Ano bang biro yan? Sino ba ang hindi nakakaalam na ikaw ay isang ulila at walang pera? Kung hindi dahil kay Jinyan, wala kang karapatan na makilala ang mayayaman. Tama, Mommy! Paano ka nahihiyang ikumpara ang sarili mo kay Tita Chuchu? Ninang. Ate G, nagpapakita lang siya ng pagmamataas. Huwag mo na siyang patulan. G, humingi ka agad ng tawad sa nanay ko. Kaya ko siyang kumbinsihin na patawarin ang nangyari ngayon. Pangarap mo yan. Jinyan, tulad ni Song Ji na ganitong babaeng walang puso, kung si Tangtang ay lalaki sa piling niya, hindi alam kung ano ang magiging siya. Parang tulad ng nanay niya na ito, maging babae ng iba. Saan ilalagay ang dangal ng pamilya Gu? Anong gagawin mo? Tao. Dalhin ang binibini pabalik. Kung wala ang utos ko, walang sino man ang pwedeng magpalabas sa kanya. Lalo na huwag siyang papuntahin kay Song Ji. Sino sa inyo ang maglalakas loob? Tangtang. Mommy! Tangtang. Mommy! Mommy! Gujin niyan, Tangtang. Siya ay iyong anak na babae. Alam mo bang may hika siya? Papatayin mo siya sa ganito. Kung papayagan ni Jinyan na sumama si Tangtang kay Ate G, siguradong magiging tulad ni Mumu. Laging sasaktan niya. Song Ji, sa buong buhay ko, hindi kita papayagan na. Makita pa si Tangtang. Tangtang, Gujin yan. Si Tangtang ay anak mo. Sino ito mga maglalakas na galawin siya? Sino ang maglalakas loob na galawin siya? Kuya, iligtas mo si Tangtang, kuya. Umalis ka! Tangtang. Tangtang, hindi ka na protektahan ni nanay. Gamot sa hika, gamot sa hika, gamot. G, huwag kang mag-alala. Gumagana na ang gamot. Tingnan mo! Stable na ang paghinga ni Tangtang. Ate G, hindi naman kailangan. Hindi naman nakakamatay ang hika. Hindi kailangan. Hindi nakakamatay. Subukan mong ulitin. Sa harap ko, Ji, naglakas loob kang saktan si Chuchu. Ikaw, gusto mo pa akong saktan? Lola Gu, muli kitang binabalaan. Huwag mong maliitin ang limitasyon ng isang ina. Kayo, sino man ang manghahas na galawin ng aking anak na babae, babayaran niya ito ng kanyang buhay. Kumalma ka. Hindi ba ayos lang si Tangtang? Nababaliw na siya. Sa tingin ko, tuluyan na siyang nabaliw. Paliw. Hindi kailanman ako naging ganito kaliwanag ang isip ko. Jinyan, nakakingintata mo ba? Ito ang babaeng gusto mong pakasalan. Hindi lang bastos sa'yo, kundi pati ako ay kanyang sinaktan. Mommy! Tangtang. Pasensya na, Tangtang. Hindi kita naprotektahan ni Mommy. Uy, Jinyan. Dahil si Ate G ay nakatagpo na ng bagong kasintahan, huwag na natin silang istorbohin, yung tatlong mag-ama. Tatlong mag-ama? Oo, Daddy. Nakita ko ng sarili kong mga mata na si Mommy at itong si Tito ay nagkahawak ng kamay at naglalakad na magkasama parang sobrang close. Song Ji, mas mabuti pang bigyan mo ako ng makatuwirang paliwanag. Paliwanag? Gujin yan. Kanina, ang sarili mong anak na babae ay muntik nang mamatay sa harap mo at gusto mong magpaliwanag ako sa'yo. Daddy, itong si Tito ay mukhang mayaman. Hindi na mahalaga kay Mommy ang pera mo. Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Nakalimutan mo na ba? Ngayon ay dumalo sa seremonya ng pamana kanino? O sadyang ikaw, ang panganay na anak ng pamilya Gu, ay naging hangal na kahit ang iyong sariling kasosyo ay hindi mo nakilala? Kasosyo? Ang tinutukoy mo ay...
Ito, ang aming Wansheng Group, ang tunay na tagapagmana, si Song Ji. Nakakatawa. Si Song Ji ay isa lamang isang babaeng itinapon ng pamilya Gu. Paano siya magiging tagapagmana ng Wansheng Group? Ate Ji, ang aking tiyuhin ay tagapamahala ng grupo ng Wansheng. Kung malaman niya na may nagpapanggap na anak ng Wansheng, ikaw at itong malamang ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Ang tiyuhin ni Chuchu ay kanang kamay ng prinsipe. Kung maglakas loob kang saktan si Chuchu, iyon ay sasaktan mo ang prinsipe. Sa oras na yon, ang buong Jiangcheng ay hindi kayo tatanggapin. Tama na, ina. Si Ji ay aking asawa at ina ni Mumu. Kahit ang manok ay magsuot ng balahibo ng phoenix, hindi makakapasok sa Ancestral Hall. Kung hindi dahil kay Song Ji noon na nagbuntis kay Mumu, ang pintuan ng pamilya Gu makakapasok ba siya? Sige. Ang inyong pamilya Gu talagang napakahusay. Ate Ji, mas mabuting lumabas na kayo. Kung hindi, kapag dumating ang aking tiyuhin, hindi ko na kayo maililigtas. Tingnan natin kung sino ba talaga ang nasa likod mo. Kung ganoon, bigyan ko siya ng 5 minuto. Kahit pumunta siya o hindi ngayon, kailangan niyang umalis sa Wansheng Group. Tagapamahala Lin, may problema. Miss Chuchu, balita lang na may gumagawa ng gulo sa piging na nagpapanggap na tagapagmana ng Wansheng Group. Ano? Nababaliw na ba sila? Maglakas loob silang sumalungat sa makapangyarihan? Tara, tingnan natin kung sino ang walang hiya. Gujinian, akala mo ba wala si Ji? Ang pamilya Gu mo ba ay may katayuan ngayon? Ang anak ko ay sa sarili niyang kakayahan para makuha ang Wansheng Group ang pagpapahalaga ng chairman anong kinalaman ni Song Ji. Kung alam lang ng ama ko na si Gujinian ay ganoon isang taong walang utang na loob, hindi siya tutulungan na umangat. Nagpapanggap? Oh, naiintindihan ko na Ate Ji. Gusto mo bang kumuha ng maraming pera kay Jinian? Kaya dinala mo itong lalaki para manggulo? Kung gusto mo ng pera, sabihin mo sa akin, papabayaran ko kay Jinian na ibigay sa'yo. Mami, nakakahiya ang ginagawa mo. Song Ji, umuwi na tayo kung magkano ang gusto mo, ibibigay ko. Hindi na tayo pamilya nun pa. Bakit kailangan pang umabot sa ganito? Paano ka nakaupo dyan? Wala kang takot sa buhay mo? Paano ka nakaupo dyan? Wala kang takot sa buhay mo? Song Ji, tama na ba ang gulo mo? Hindi para sa iyo ang upuang ito, umuwi ka agad. Bakit hindi ako pwedeng umupo? Song Ji, ang upuang ito ay para sa hinaharap na amo ng Wansheng Group. Kahit na nakakuha ka ng isang maliit na driver, wala kang karapatan umupo sa upuang ito. Ang upuang ito ay akin. Huwag kang katawa-tawa, ikaw na sa pamilya Gu namin nakatira at kumakain ng libre sa loob ng maraming taon. Maliit na sinta, sabihin mo na ikaw ang anak ng pinakamayaman. Song Ji, huwag mo nang subukan ang pasensya ko. Sumama ka sa akin ngayon din. Ate Ji, makinig ka sa payo ko, Dali. Dalhin mo si Tang Tang at umalis na kayo. Ang Wansheng Group ay hindi natin kayang kalabanin kung ang babaeng Song magkaroon ng maling akala kay Jinian ito. Tama, hindi ko hahayaan ikaw na babaeng iniwan na hadlangan ang kinabukasan ng anak ko, palabasin sila agad. Sino ang nasa teritoryo ng Wansheng Group na gumagawa ng gulo? Tito, dumating ka na sa wakas. Nabalitaan kong may taong napakapangahas na nagpanggap na ako, tagapagmana ng Wansheng Group. Nasaan siya? Mr. Lin, ito ang babaeng iyon. Walang takot sa langit at lupa, nagpapanggap na prinsesa ng Wansheng. Walang kwentang nilalang. Kunin ninyo siya, hubaran at itapon sa labas. Mr. Lin, ang galing mo namang mag-ayos. Mr. Song, bakit kayo narito? Ibinigay ko sa iyo ang pag-aayos ng pamalit na piging ni Ji at ito ang ginawa mo? Ikaw ay, ganyan mo ba inayos ang para sa akin? Miss, pasensya na. Bulag ang mata ko, maling tao ang nakilala ko. Dapat ako mamatay. Dapat ako mamatay talaga. Paano naging si Song Ji ang prinsesa ng Wansheng? Siya ay talagang... Mahal ko, manahimik ka. Mr. Lin, itong si Miss Lin kanina, dahil pamangkin mo siya, binanta niya si Ji na umalis sa piging. Ang galing-galing talaga. Hubaran ninyo si Lin Chuchu at itapon sa labas. Jinian, sagipin mo ako, Jinian. Miss, mula ngayon, ang babaeng ito ay wala nang kinalaman sa aming pamilya Lin. Ngayon, nawala na ang kanyang karangalan at hindi na siya maglalakas loob na humarap sa inyo. Ji, mula ngayon, ikaw na ang Wansheng Group, ang tunay na tagapagmana. Oh,
Tang 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 tang. G, huwag kang mag-alala. Si Tangtang ay may magandang kapalaran. Tiyak na magiging maayos ang lahat. Kuya, si Tangtang na lang ang meron ako. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko na hindi ko siya ng maayos na naprotektahan. G, mapanatag ka. Tiyak na hahanap ako ng pinakamahusay na doktor para gamutin ang sakit niya. Huwag ka nang umiyak. Oo. Mr. Song, ako at si GE ay hindi pa hiwalay. Mangyaring lumayo ka sa asawa ko. Wala kang karapatan na tawagin siya ng ganyan. Doktor, ano na ang lagay ng anak ko? Pansamantala, wala na siya sa panganib. Maaaring kailangan pa niyang manatili sa ospital ng ilang araw. Chi, isang araw ka nang hindi kumakain. Bibili ako ng pagkain. Kahit konti, kumain ka naman. Hindi ako nagugutom. Hihintayin ko si Tangtang na magising at kakain kaming dalawa. Sige. Ikaw na ang sumama kay Tangtang. Bibili ako ng 2 order at babalik. Bakit ka bumalik? May nakalimutan ka ba? Umalis ka dito? Ayaw kitang makita. Sino ang gusto mong makita? Si Song mo ba ay ba? Narinig ko sa nurse na ikaw ay nagbabantay dito, hindi ka man lang kumain. Uminom ka muna ng gatas. Ang mga nakaraan ay babayaran kita. Simula ngayon, magtutulungan tayong mabuhay ng maayos. Nakita mo na ba? O ka ay nabasag at hindi na maayos. Natapon ng gatas. At hindi na maibabalik. Dahil basta nabasag ang baso. O dahil gusto mong palitan ang baso? Siya ang aking kuya. May dugo ba kayo? Walang kuya na gagamit ng ganoong tingin sa sariling kapatid na babae. Huwag mong gamitin ang iyong maruming pag-iisip para husgahan ng iba. Marumi ako? Sa pagitan nating dalawa, sino ba talaga ang marumi? O ikaw ang hindi marunong mahiya? Umalis ka! G, huwag ka nang magalit. Umuwi na tayo. Miss ka na ni Mumu. Akala mo ba nagagalit lang ako? Akala mo ba nag-aasam ako ng attention mo? Akala mo ba ako ay pinabayaan mo at hinahanap ang iyong pansin? 7 taon na, Gujin yan. 7 taon na akong kasal sa'yo. Nagkaroon ba ako ng magandang araw? G, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Lumabas ka. Ayaw kitang makita. Galit ka pa ngayon. Kapag kumalma ka na, babalikan kita. Wala na. Gujin yan. Hindi na kita hihintayin. Jinian, bumalik ka na. Bakit nandito ka pa? Ako? Si Chuchu ay aking inaanak. Dahil kay Songji, wala na siyang mapuntahan ngayon. Maliban dito sa akin, saan pa ba siya pupunta? Ma, tatanungin kita. Noong araw sinabi mo, si GE ay para lang sa pera, kaya siya nakasama ko. At lihim na ninakaw ang 3 milyon ng kumpanya para magsaya. Totoo ba ito? Pasensya na. Noon ang iyong tiyuhin ay natalo sa sugal ng malaking pera at malapit nang pumunta ang mga maniningil, naisip ko na ito ang payo sa akin ni Chuchu.
Sabi niya, dahil mahal na mahal mo si Song Ji, hindi ka naman maghahabol. Ninang, ikaw, Ma, ako ba talaga ang anak mong lalaki? Oo naman, bakit mo natanong yan? Kung gayon, dapat mong malaman si Song Ji kung gaano siya kahalaga sa akin. Kung ayaw nang bumalik si Ji, ituring mong wala ka ng anak na lalaki. Ninang, Para kay Song Ji, ay isinantabi pa ako, ang kanyang ina hindi na niya gusto. Miss Song, Haicheng Hospital ay may pinakamodernong teknolohiyang medical. Ang sakit ni Tang Tang baka dun lang gagamutin ng lubos, pero Pero ano? patakaran ng ospital dapat pumirma ng kasunduan ng pagiging kompidensyal saradong paggamot. Hindi pwedeng makakita ng kahit sino sa loob ng 3 taon. Sige, pipirma ako. Naisip mo na ba? Nabalitaan ko na ang asawa mo ay nasa Jiangcheng pa. Kapag pumirma ka na, hindi mo siya makikita sa loob ng 3 taon. Naisip ko na yan noon pa. Tangtang, handa ka na ba? Aalis na tayo ng tuluyan sa lungsod na ito. Oo. Basta kasama ko si nanay kahit saan ayos lang. Tara na. Chi Tang Tang. Kung mabigo mo ako sa hinaharap, ibabalik ko sa iyo ang singsing na ito at tuluyang mawawala para hindi mo na ako mahanap kailanman. Hindi kita bibiguin kailanman at hindi rin kita pababayaang umalis sa akin. Hindi. Hindi ako iiwan ni Ji. Song Ji, nasaan ka? Gujin yan. Ito na ang huling beses na makikipag-usap ako sa'yo. Paalam na. Hindi na tayo magkikita pa. Song Ji. Song Ji? Ji, nasaan ka ba talaga? Ji, Ano ba yan? hindi siya. Ji. Mami, gusto kong pumunta sa banyo. Sige, bilisan mo. Malapit na ang boarding time. Pumunta ka na. Naghihintay si tatay sa ospital. Tawagan mo ako pagdating mo. Kung may problema, sabihin mo sa akin ha. Oh. Ang iyong tinatawagan ay nasa tawag. Subukan muli mamaya. Mami, tara na! Song Ji. Song Ji. Gujin yan. Paalam na. Nasaan si G? Nasaan siya? Wala ka bang hiya para hanapin siya? Umalis na si G. Iniwan na niya kami ni Tangtang magpakailanman. Imposible. Pinadala ka ba niya para lokohin ako? Di ba? Hindi ako naniniwala. Hahanapin ko siya. Hindi mo pa ba naiintindihan? Alam mo ba na sa lahat ng mga taon, si G ay hindi sinabi sa iyo ang kanyang pagkatao? Noong 7 taon na ang nakalipas, kakatapos mo lang mag-aral, itinatag mo ang isang maliit na kumpanya na hindi kilala, nakipagkompetensya ka sa libu-libong malalaking korporasyon para sa bilyong proyekto ng Wansheng Group.
Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Akala mo ba ang Wansheng Group ay magbibigay ng bilyong proyekto sa iyong maliit at sirang kumpanya? Ang buong kumpanya kasama ka ay 3 tao lang. Akala mo ba ikaw si Gu Jinian ay napakatalino na ang mga tao ay nagmamakaawa para makipagtulungan sa iyo? Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ito si G. Buntis siya naglakbay ng malayo patungong Haicheng upang humingi ng tulong kay tatay. Naawa si tatay sa kanya. Paano magbibigay ng bilyong proyektong ito at ibibigay lang sa'yo? Pero pumirma ka ng kasunduan noong panahong iyon, kung hindi mo makuha ang proyekto, wala kang ibang pagpipilian kundi mamatay. Imposible. Huwag mo akong lokohin. Hindi pumayag si tatay, hayaan si G na pumili. Kung ibibigay sa'yo ang proyekto, aalis siya sa pamilya Song. Kusang tatalikuran ang pagkatao bilang tagapagmana ng Wansheng. Imposible. Paano niya gagawin iyon? Sinabi pa ni G kay tatay nang may kumpiyansa na hindi mo siya pababayaan. Iniwan ni G ang lahat para sa'yo. Ano ang nagawa mo para sa kanya? Noong pumunta ako para magbayad ng ospital, saka ko lang nalaman. 5 taon na ang nakalipas, siya ay na-complicate sa panganganak at nasa ospital. Siya mismo ang pumirma. Ano ang ginagawa mo noong panahong iyon? Ako. Bakit ka nandito? Hinahanap kita. Kung mayroon ka pang kahit kaunting konsensya, huwag mo na siyang gambalain. Doktor, ano na ang lagay ng anak ko? Bakit bigla siyang nahimatay? Dahil sa sobrang emosyon at pagdurugo ng tiyan, kailangan niyang magpahinga ng mabuti ng ilang panahon. G, nagkamali ako. Alam kong nagkamali talaga ako. Huwag mo akong iwan. Pakiusap, nakikiusap ako. Huwag mo akong ganyanin. Songji! Jinian, gising ka na sa wakas. Takot na takot si nanay. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng doktor? May pagdurugo ang tiyan mo. Saan ka papupunta? Bitawan mo ako. Pupuntahan ko si G. Jenian, umalis na si Ate G. Magpagaling ka na lang muna. Nangangahas ka pang humarap sa akin? Ay, Jinian. Daddy, pakawalan mo si Tita Chuchu. Pakawalan mo si Tita Chuchu. Dahil inalagaan mo si Mumu sa loob ng maraming taon, hindi kita gagalawin. Layas! Daddy, kailan babalik si Mommy? Gusto ko nang kumain ng luto niya. Nagalit sa akin si Mommy. Ayaw na bumalik. Daddy, mali ang sinasabi mo. Hindi ko pa nakita na nagalit si Mommy. Oo nga. Si G ay hindi pa nagagalit sa akin. Ako yon. Masyado kong binigo siya. Anak, unahin mong magpagaling. Ang ibang bagay, pag-usapan na lang mamaya. Isama mo muna si Mumu sa labas. Sige. Tay! Tay! Ang aking mabuting anak na babae, sa wakas nakabalik ka na. Tay! Pasensya na. Ako lagi ang nagpapabahala sa'yo. Nakaraan na. Lumipas na ang lahat. Masyadong magaan si Tangtang. Kailangan mo pang kumain ng marami. Tay, ibaba mo na si Tangtang. Ang pagod nyo.
Dala ko ang sarili kong apo, wala iyang pagod. Tang-tang. Isang ikot pa apo, ayos ba? Oo, si Lolo ang paborito ko. Oh, nabala ba ako sa inyo? Dr. Lu. Ang hika ni Tang Tang. Huwag kang mag-alala, may gamot. Sigurado ako. Maraming salamat sa iyo, Dr. Lu. Song Ji. Dati tayong magkaklase, ang tagal na. Nakalimutan mo na agad ako. Si Tang-Tang ay may hika. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Nakita ng asawa mo na abala ka sa trabaho, natatakot siyang mag-alala ka, kaya hindi niya ako pinapagsabi. Nahanap mo na ba kung nasaan sila? Tiket lang papuntang Haicheng ang natunton. Saan eksakto? Hindi mahanap ng mga tao natin. Mahigpit na itinago ng pamilya Song ang impormasyon. Pagpatuloy mo ang paghahanap. Kahit na ikutin ang buong Haicheng, kailangan ko silang mahanap. Opo. Nasaan si Ji? Bakit? Ito ba ay gusto mong hulihin ako, Ginoonggu? Pipilitin mo akong umamin? Pumunta ako para makiusap sa'yo. Sabi ni Ji, ikaw ay isang taong hindi kailanman yumuyuko. Ngayon pumunta ka para makiusap sa akin. Hayaan mo akong makausap si Ji kahit sandali. Kung ano ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Shares o pera, kahit ano. Akala mo, kakailanganin ko ba ang iyong maliit na pera? Ako ay nasa Jiangcheng. Naghahanap ng pinakamahusay na doktor para kay Tang-Tang. At ang mga kagamitan ay ang pinaka-advance. Ang pinakamahusay na pangangalagang medical para kay Ji. Akala mo ba hindi magagawa ng pamilya Song iyon? 7 taon kang walang pakialam kay Ji. Ngayong alam mo na ang katotohanan, nagsisisi ka. Gusto mo na lang siyang bumalik sa'yo. Akala mo ba ang mundo ay umiikot sa'yo? Ako. Mahal na mahal ko siya. Talagang hindi ko kaya kung wala siya. Sa huling sasabihin ko sa kanya ang isang bagay. Okay lang ba? Ikaw. Imposible. 7 taon na. Akala ko hindi na kita makikita muli. Hindi inaasahan na magkikita tayo dito. Ang lamig mo naman. Song Ji. Hindi mo naman akala na gusto pa kita, di ba? Hindi ko naisip yon. At saka may asawa na ako. Alam ko binigyan mo pa ako ng imbitasyon. Pero hindi ako pumunta. Tang-Tang, iyan ba ang anak ninyo? Nasaan ang kasawa mo? Narinig ko na ikaw at ang ospital pumirma ng confidentiality agreement sa loob ng 3 taon hindi ka maaaring umalis sa ospital. Bakit? Balak mo bang hindi siya makita? Wala yon sa'yo. Ganun ka pa rin tulad nung nag-aaral ka, walang pakialam sa damdamin. Pero, gusto ko nga yang ganyan ka. Biro lang. Huwag masyadong seryosohin tungkol kay Tang-Tang. Huwag kang masyadong mag-alala. Nandito ako para sa lahat. Salamat. Mr. Gu, nalaman ko na si Mrs. Gu at si Miss ay nasa Haicheng Hospital sumasailalim sa closed treatment. Closed treatment? Oo, ang may-ari ng Haicheng Hospital ay ang pamilya Lu ng 4 na malalaking pamilya. Lahat ng kanilang mga pasyente ay dapat pumirma ng kasunduan para sa closed treatment, kung hindi tatanggapin ng ospital. Gaano katagal ang paggamot? 3 taon. I-book mo agad ang pinakamaagang flight para sa akin, papuntang Haicheng.
Ang pinakamaaga ay sa araw pagkatapos ng bukas. Ngunit Mr. Gu, kahit pumunta kayo roon, hindi ninyo makikita si Mrs. Gu. Kung walang pahintulot ng pasyente, hindi tayo makakapasok. Gusto ko lang makita siya at si Tangtang kung kumusta sila. Hindi ko sila aabalahin. Tita Chuchu! Sira ulo ka ba? Sa kalagitnaan ng gabi nakakatakot ka naman. Gutom na ako. Tumayo ka at magluto ng pansit para sa akin. Bakit ka kakain ng pansit sa ganitong oras? Umalis ka, huwag mo akong gambalain sa pagtulog. Masama kang babae. Ayaw na kita. Hahanapin ko si Mommy para magluto siya ng masarap para sa akin. Halika rito. Tumayo ka ng maayos. Tigil ang pag-iyak. Wala nang iyakan. Kung iiyak ka pa, isang dagdag na palo. Tumayo ng maayos at huwag tumakbo. Mommy! Hindi na kita gusto. Kayong mag-ama, hindi ko na kayo gusto. Umalis na kayo. Mommy, wag kang umalis. Mommy, wag mo akong iwan. Mommy! Ay, apo ko, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tita Chuchu, sinaktan niya ako. Ang sama niya, gusto kong puntahan si Mommy. Si Chuchu, sinaktan ka niya? Sinaktan niya ang kamay ko at sinigawan pa ako. Si Momo ay aking itinatangi. Karapat dapat ka bang gumalaw sa kanya, Lin Chuchu? Kung hindi dahil sa iyong mga kalokohan, paano naging ganito ang aming pamilya? Ninang, mali ang sinabi mo. Sa mga nakaraang taon, sino ang patuloy na gumagawa ng kahirapan kay Song Ji? Kung wala ang iyong tulong, wala akong pagkakataon gumawa ng mga kalokohan. Paano mo nagawang magsalita ng ganyan sa akin? Kung hindi dahil kay Jinian, sa tingin mo gusto kitang tawaging Ninang? Matandang babae, umalis ka na? Lola, anong nangyari sa'yo? Lola, anong nangyari sa'yo? Jigu, hindi maganda ang balita. May masamang balita na himatay ang matandang babae. Jigu, nasa daan na ako papunta sa ospital. Baka may traffic, kakanselahin ko na ang iyong ticket. Sino nagsabing pupunta ako sa ospital? Jigu. Hindi naman ako doktor. Anong silbi ng pagpunta sa ospital? Sa airport? Oh, Jigu. Ikaw lang ang dumating? Nasaan si Jinian? Sinabi ni Amogu na magpagaling ka lang. Pumunta siya sa Haicheng para hanapin ang asawa niya. Ano ang gagawin mo rito? Inutusan ako ni Amogu na sunduin ang binata. Sabi niya, kapag nakita siya ng asawa niya, baka gusto na niyang umuwi. Makikita na si Mommy. Mami, oras na ng hapunan. Tito Lu. Tang-tang, natutulog si Mommy. Oh? Sige, kumain ka muna kasama si Lolo. Kapag nagising si Mommy, isama ko siya kumain. Salamat, Tito Lu. Halika. Dahan-dahan lang. Oh. Good yan. Ang cute mo. Tatay, nandito si Mommy. Tatay, sino yung lalaking yun? Sumakay muna. Sino ang attending physician ni Tangtang? Ang Haicheng Hospital ay pag-aari ng 4 na angkan, pag-aari ng pamilya Lu. Ang attending physician ay... Sandali, hahanapin ko. Mr. Gu, nahanap ko na. Attending physician. Ang pangalan ay Lu Shu. Song Ji, gusto kita. Pwede bang maging girlfriend ko? Salamat sa paggusto mo, pero
May boyfriend na ako. Tara na. Sangshi. Kung balang araw hindi kanya tratuhin ng tama at maghihiwalay kayo, pwede bang ako na lang sa susunod? Hindi ko ibibigay sa iyo ang pagkakataong iyon. Tiyak na magkakaroon. Meron yan for sure. Xiaoli, pumunta ka at tawagin ang ilang tao para sa akin. Send ko sa iyo ang address. Ano ang gagawin mo, Mr. Gu? Dalhin si Song Ji. Iyan ang pamilya Lu ng Haicheng. Huwag ka nang madaldal. Sabing tumawag ka, kaya tumawag ka na. Bibigyan kita ng 30 minuto. Bakit ka nandito? Tinawag kita para kumain. Si Tangtang at si Lolo ay kumain na. Ngayon, pasensya na. Sasama ka sa akin. Hindi ko alam kung si Miss Song ay papayag bang sumama. Tikman ang aking luto. Wala na ang mga kusinero ng ospital. Kain na lang kahit ganito. Hindi ko akalain na marunong ka palang magluto. Ang mga bagay na hindi mo akalain, marami pa. Ano? Wala. Pupunta muna ako sa banyo. G. Paano mo ako nahanap dito? Kung hindi ako pumunta, titingin ba ako sa'yo na naglalandian ka sa ibang lalaki? Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ka dapat pumasok sa ospital na ito. Lumabas ka agad. Lumabas. Umalis. Ngayon, bukod sa mga salitang ito, wala ka bang ibang gustong sabihin sa akin? Ano ba ang dapat kong sabihin sa'yo? Tulad ng dati, magluto para sa'yo araw-araw, magpakita ng lambing sa'yo, pasayahin ka. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ngayon gusto ko lang isama si Tangtang ako mamuhay ng maayos sa sarili kong buhay. Malayo sa'yo, pakitulong kang umalis. Ako? G, okay ka lang? Malayo sa akin at sasama ka sa kanya, di ba? Gushao, di ba? Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Ikaw at si G ay malapit nang magdiborsyo. Kung sasama ba siya sa akin? Anong kinalaman mo doon? Una si Song Mubay, ngayon naman si Lu Xiu. Song Ji. Ilan pa bang sorpresa na hindi ko alam? Sumama ka sa akin. Sino ka ba? Sa ospital ng pamilya Lu? Gusto mo pang kunin ang tao ko? Dr. Lu. Akala mo ba na wala akong kahandaan bago pumunta? G. Dr. Lu. Ang nasa isip mo lang ay ang Dr. Lu mo? Nandito rin ako. Bakit hindi mo ako nakikita? Umalis ka. Yan na naman. Gujinian, tarantado ka. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako! G, bitawan mo ako. Oo, ako ay isang tarantado. Ngayon mo lang ba nalaman na ako ay isang tarantado? Simula ngayon, ikaw ay mamumuhay kasama ang tarantadong ito sa iisang bahay. Pagmaneho ka. Nasaan si G? Dinala siya ni Gujin yan. Kawalaan ng basta ko. Hindi niya sasaktan si G eh. Huwag mo na sabihin kay Lauto at Tangtang. Sige. Ang laki ng Haicheng. Dadalahin ni Gujin yan si G. Saan kaya?
G. Magumpisa ulit tayo, ha? Ihatid mo ako pabalik agad. Hindi kita pakakawalan. Kahit si Song Mobay o si Luciu, hindi na nila makikitang muli. Sa akin ka lang. Ako lang. Kung sana nung una may pagmamalasakit ka sa akin kahit kaunti, hindi mo sana ako pinabayaan ng 7 taon. Dati hindi ko alam. Akala ko wala ako sa puso mo. Naiinis lang ako. Pwede ba tayong maging gaya ng dati? Ipinapangako ko. Sa pagkakataong ito, gagalingan ko ang pakikitungo sa iyo. Ano ang gusto mo? Maaari kong ibigay sa iyo lahat. Gaya ng dati. Hindi gaya ng dati. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Simula ngayon, hindi mo na kailangang gumawa ng mga gawaing bahay. Pero, pwede mo ba akong lutuan? Kailangan mo lang manatili sa bahay. Maging sa akin lang, Mrs. Gu. Tang-tang. Bumubuti ka na Uminom ng gamot sa tamang oras. Malapit ka nang gumaling. Nitong 2 araw, bakit hindi natin nakikita si G? Saan siya pumunta? Tatay, may mga emergency sa kumpanya na kailangan si GE mismo ang pumunta. Babalik siya agad. Buti na lang okay si G. Nitong 2 araw, parang may masama akong pakiramdam. Wala yon, tatay. Wala kang dapat ipag-alala. Si Gujin yan na yon. Kapag nahanap ko siya, tutuklapin ko siya. Hindi alam ni Gujin yan na ang pagkakulong ng tao ng ganito ay lalo lang ilalayo si G sa kanya. Mukhang handa na siya. Hinalughog ko na ang buong Haicheng. Wala akong nakitang kahit anong bakas. Bura na pati ang mga CCTV. Ganito, si tatay at si Tangtang, ikaw ang mag-aalaga. Si G, ako ang hahanap. Songji. Ay, nandito ka pala nagtatago. Mumu, dalhin mo itong pagkain kay Mami. Nanay, kain na! Sige, nandito na lahat ng ulam. Kain na tayo? Mumu. Niluto ko lahat ng paborito mong ulam. Tayong mag-anak, matagal nang hindi sabay na kumakain. Kapag nakalabas na si Tangtang, sabay tayong magluluto para sa kanya. 'Di ba? Pakawalan mo ako. Mumu, dalhin mo ang bowl sa kwarto at kumain doon, 'di ba? Oo! Ziyi, kaya kong kalimutan ang lahat tungkol sa'yo at kay Luciu. Maaari mo ring kalimutan ang mga sinabi ko, ang mga ginawa ko, at ang mga bagay na ginawa ko. Magsimula tayong muli, di ba? Magtiwala ka sa akin, mabait ako sa'yo. Itong 7 taon, siguradong babawi ako sa'yo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, di ba? Hindi na tayo pwedeng magsimulang muli. Lahat ng ginawa mo sa akin, hindi ko malilimutan. Songji, sa buong buhay ko hindi ako nagpapaliit. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Hayaan mo akong umalis. Huwag kang mag-isip. Hindi kita hahayaang umalis. Dito ka lang. Manatili ka sa akin. Huwag mong gawin to, okay? Gujin yan. Tumingin ka na sa hinaharap. Sa pagitan natin. Tapos na talaga. Imposible yan. Hoy! Hoy, Mumu, ako si Tita Chuchu mo.
Hindi ka tita ko. Masama kang babae. Ayoko kang kausapin. Mumu, gusto mo ba makipag-ayos kayo ng nanay mo? Siyempre gusto ko. Pero anong kinalaman mo dyan? Ngayon, sina daddy at mommy araw-araw magkasama. Masaya kaming magkakapamilya. Huwag mo na kaming gambalain. Si Songji, mabilis kanyang pinatawad? Wala pa. Pero gagawan ko ng paraan para hindi magalit si mommy. May paraan ako para maging mabuti sa'yo ang nanay mo. Talaga ba? Oo. Siyempre, totoo. Pero hindi ko alam kung nasaan ka. Hindi ko masasabi sa'yo ng personal. Sabihin mo sa akin sa telepono. Kung makita ka ni mommy, lalo siyang malulungkot. Nako. Hindi klaro sa telepono. Kung talagang ayaw mo, sige, huwag na lang. Sandali! Ang buhok mo, humaba na ng husto. Pumayat ka rin ng sobra. Alam kong pinagdaanan mo ang hirap dahil sa akin. Sinabi ko, babawi ako sa'yo. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng pinakamahusay. Hindi kita pababayaan kahit kaunti. Huwag mo akong tanggihan. Hindi ko kakayanin ang pagtanggi mo. Jinian, kailan mo dadalhin si Mumu pa uwi? Hindi na ako babalik. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, hindi ko balak bumalik. Hanggang sa sandaling pumayag si G na sumama sa akin. Hindi ako babalik. Para sa babaeng iyon na walang kwenta, ngayon hindi ka na umuwi sa bahay? Hindi iyon ang aking tahanan. Hindi mo kailangan magalit sa iyong ina para sa akin. G, kumpara sa mga tiniis mo para sa akin. Yung mga ito, ano ba ang halaga? Matulog ka na. Bakit hindi pa umuwi si Mommy? Miss ko na siya. Kapag ininom ni Tangtang ang gamot na ito, makikita mo si Mommy agad. Talaga? Oo, halika, inom. Ay, dahan-dahan lang, mainit. Mommy? Matulog ka muna, sasabihin ko sa'yo. Ginoo, may nakitang bakas. Ang huling signal ng telepono ni Binibini ay lumitaw malapit dito. Pero napakaraming villa sa lugar na ito. Hindi alam kung aling bahay. Si G ay may ugali na maglakad tuwing umaga. Dahil hindi natin siya mahanap, maghintay na lang tayo na siya ang lumabas. Ano po, Gino? Wala lang, baka namali lang ako ng tingin. Hanapin mo ulit. Opo. Hinahanap na kita ng matagal. Bakit ganyan ang suot mo? Ang konti lang ng damit mo. Gujin yan. Kailan mo ba ako pakakawalan? Sinabi ko na. Wala kang mapupuntahan.
Gujinian, saan mo itinago si G? Mubay. Ako to. G, nasaan ka? Nandito ako. G, nasaan ka? Narito ako. Song Ji. Bakit hindi ka natututo? Hindi ba maganda na magkasama tayo bilang isang pamilya? Hindi ba ako naging mabuti sa iyo nitong mga nakaraang taon? Bakit laging gusto mong iwanan ako? Bakit? Gising ka naman. Hindi naman tayo pwedeng manatili dito palagi. Bakit hindi? Dati sinabi mo, hindi mo ako iiwan. Noon yon. Mabilis, hanapin mo. Yung numero na pinadala ko, hanapin mo kung saan. Bilisan mo. Oo. Gaano mo pa ba ako ikukulong dito? Ikaw ang dati ay walang pakialam sa akin. Ngayon, sino ang pinaglilihian mo? Hindi mo gusto ito? May iba ka bang gustong kainin? Pakawalan mo ako. Kapag nakalabas na si Tangtang, tayong mag-anak, kukuha na lang ng litrato, okay? Isuot mo ang paborito mong damit. Tingnan mo ang photos. Umalis ka! Umalis ka! G, gusto ko lang na mamuhay tayo tulad ng dati. Mahirap ba yun? G, malapit na ang birthday mo. Bibili ako ng cake para sa'yo. Dati, ikaw ang bumibili para sa akin. Ngayon, ako naman, Sige. hintayin mo ako. Bibili ako ngayon. Sandali. May gusto ka pa bang iba? Gusto kong kumain. Ng luto mong pagkain. Sige, hintayin mo akong makabalik. Tita Chuchu, sabi mo may paraan para patawarin ako ni Mommy? Ano ba yan? Mumu, nasaan si mommy mo? Nasa taas lang si Mommy, sa isang kwarto. Tuwing kakausapin ko siya, hindi niya ako pinapansin. Mumu, ako at ang mommy mo dating matalik na magkaibigan. Kausapin ko siya sandali, hindi ka na niya sisisihin. Talaga? Pero medyo hindi ka gusto ni Mommy. Siyempre totoo, isama mo na lang ako. Tara. Bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Dahil sa'yo. Ngayon, buong Jiangcheng walang puwang para sa akin. Kaya napilitan akong puntahan ka. Ngayong araw pumunta ka para lang sabihin ito sa akin? Hirap na hirap ako para palayasin ka sa pamilya Gu. Bakit si Gujinian, hindi ka pa rin makalimutan? Ako naman ang mas magaling sa lahat sa'yo. Bakit si Gujinian, puro ikaw ang nasa puso niya? Maliban na mas maganda ang pinanggalingan mo, sa anong aspeto ka pa mas magaling sa akin? Pakawalan mo na ako ngayon. Hindi na ako muling mangingistorbo sa inyo. Pakawalan ka? Hindi. Gagawin kitang mawala ng tuluyan. Kumusta na si G doon? Dumating ba sila sumabay? Huwag kayong mag-alala, Jigu. Nabantayan ko ang pinto palagi. Walang dumating. Mukhang nag-overthink lang ako.
Nasabi ko na ang hinihingi ninyo. Pwede na ba akong umalis? Nasaan si G? Kahit patayin ninyo ako, hindi ko sasabihin. Matagal na akong sumusunod kay Jigu. Hindi ko siya kayang ipagkanulo. Sige, hindi kita papatayin kasi ang anak mo ay naghihintay sa iyo para sa gatas ng bata. Ano ang gagawin ninyo sa anak ko at sa asawa ko? Nasaan si G? Si Mrs. Siya ay... Mumu? Tita Chuchu, ano ang ginawa mo? Mumu. Mumu, kung mahal na mahal mo ang iyong ina, ayos, ibibigay ko sa'yo. Hayaan kayong mamatay ng magkasama. Ayaw kong mamatay! Ayaw kong mamatay! Niloko mo ako! Ayaw ko ring mamatay si Mommy! Mumu. Kapag patay na kayong dalawa, si Jinyan ay may iwan na lang mag-isa. Wala na siyang ibang mapipili kundi ako. Buti na lang hindi pa huli. May pagkakataon pa tayong magsimulang muli. G, ang mga pagkakautang ko sa iyo noon, babayaran ko lahat ng paunti-unti. Mumu. Mumu. Makinig ka kay Mommy. Mommy, sa wakas gusto mo na makipag-usap sa akin. Kasalanan ko lahat. Hindi ako naging marunong. Alam kong mali ako. Ngayong alam mo na na mali ka. Simula ngayon, susunod ka na ba kay Mommy? Sige, Mommy. Sige. Ngayon, punitin mo ang kortina. Itali ang isang dulo sa katawan mo. Nakuha mo? Sige, Mommy. Mommy, tapos na ako. Mumu, makinig ka sa akin. Dadaling kita ni Mommy ngayon. Tumakas ka sa bintana. Pagkalabas mo, dapat tawagan mo agad si Daddy. Alam mo? Wag aalis na ako. Paano ka, Mommy? Huwag kang mag-alala, mauna ka. Susundan kita agad ni Mommy. Okay? Sige na nga. Mommy, dapat tuparin mo ang pangako mo. Pagbaba ko, dapat hanapin mo ako. Tara. Mommy! Mommy! Momo! Maraming beses mo na akong niloko. Isang beses lang akong nagsinungaling sa'yo. Hindi naman sobra. Mommy! Mommy! Kung si Gujin yan ay bumalik, ang makita niya ay ang sunog kong bangkay. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mukha niya? Ay, napakalaki ng usok. May nasusunog bang bahay? Hindi ko alam. Tawagan na ang pulis. Oh... Mumu. Nasaan si nanay? Nasusunog ang bahay. Natatakot ako. Eh, ang nanay mo? Hindi lumabas si Mommy. Jinyan, matagal na ang nakalipas. Hindi pa rin namin mahanap si G. Baka siya ay... Imposible! Bitawan mo ako! Papasok ako para hanapin siya! Ginoo. Ang loob ay halos nasunog na. Kahit sino pa man, walang posibilidad na mabuhay. Ang mga tao namin naghahanap na sa loob. Walang tao. Malamang. Imposible. Nandito pa siya sa loob. Hindi ko siya nakita ng personal. Hindi ako maniniwala. Ang cake na ako mismo ang gumawa, hindi pa niya nakain. Paano siya mamamatay? Paano mamamatay? Huwag mo akong hadlangan. Nasa loob pa si Song Ji.
Gigi, sumusumpa ako sa hinaharap. Basta nandito ako, hindi kita pababayaan na makaranas ng kahit anong sama ng loob. Oh, G. kung sakaling biguin mo ako sa hinaharap, ibabalik ko sa iyo ang singsing na ito at tuluyang mawawala para hindi mo na ako mahanap. Mananatili tayong gaya ng dati, okay ba? Ipinapangako ko sa pagkakataong ito, tiyak na magiging mabuti ako sa iyo. Ano ang gusto mo? Maibibigay ko sa iyo ang lahat. Chi. Sinabi ko na wala kang pupuntahan. Sa akin ka lang dapat, ako lang. Pupunta ka ba para makita siya? Hindi na umalis na tayo. Tatay, simula ngayon ba wala na akong nanay? Jinian, huwag kang masyadong malungkot. Wala na si Ate G. Nandito pa ako para sa'yo. Wala siya. Samahan mo ako. Oo, Jinian, sasamahan kita palagi. Ang apoy na ito, may kinalaman ka ba? Wala akong kinalaman dyan. Inutusan ako ni Ninang na alagaan ka. Ngayon ko lang nalaman na nakatira ka dito, kaya nagmadali akong pumunta. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo si Momo. Sige. Naniniwala ako sa iyo. Jinian, huwag kang masyadong malungkot. Jinian, saan mo ako dadalhin? Jinian, saan mo ako dadalhin? Jinian, anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Akala mo ba hindi ko alam? Ikaw ba ang nagsindi ng apoy na iyon? Hindi ako. Hindi ko ginawa. May sasabihin ka pa ba? Jinian, ginawa ko ito para sa ikabubuti mo ito, Jinian. Para sa ikabubuti ko? Songjay, hindi kanya talaga mahal. Pinipilit mo siyang manatili sa tabi mo. Anong silbi nun? Pero mahal kita. Ako ang taong tunay na nagmamahal sa iyo, Jinian. Huwag mong hayaang marinig ko mula sa iyong bibig ang tatlong salitang iyon. Nakakasuka para sa akin. Nakakadiri. Anong karapatan mo para kasuklam-suklam ako? Kung hindi mo pinayagan, paano ako maglalakas loob na makialam ng hayagan sa relasyon ninyong dalawa? Kung hindi mo ikinulong si Songji, paano ako magkakaroon ng pagkakataon na saktan siya? Tumahimik ka! May pagkakataon siya na makatakas, pero nakakadena ang paa niya. Kaya sinunog ko siya ng buhay. Ang tunay na pumatay kay Songji ay ikaw. Ako ba? Kahit wala ako, iiwan ka rin ni Songji maaga o huli. Hindi mo siya pinagkatiwalaan. Kahit sino pwedeng magbintang sa kanya at paniniwalaan mo. Tama ka. Kung wala ka na lang sana.
Gawin mo na. Jinian, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin, Jinian. Lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. G, sigurado ka bang gusto mong mag-abroad? Oh. Tatay! Si Dr. Lu ay ginamot na ang sakit ni Tangtang, halos gumaling na. Ako'y nagpasya ng tuluyan. Na umalis na sa bansa. Kapag nakapag-ayos na ako, susunduin ko kayo. Lumaki na ang anak kong babae, lagi kong iginagalang ang iyong desisyon. Salamat, tatay. Si Mubay. Siya ay may sariling plano. Ang damdamin ni Mubay sa iyo nitong mga nakaraang taon. Naiintindihan ko naman kung balak mo na humanap ng ibang makakasama mo sa buhay, siya ang pinakamagandang pagpipilian para sa iyo. Tatay, siya ay karapat-dapat sa mas mabuti, wala pa akong balak. Naisipin ang tungkol sa pag-ibig. Sige, tumanda na rin ako. Ang mga bagay-bagay ng mga kabataan na katulad ninyo, hindi ko na rin maintindihan kung ano ang dapat gawin ay nakasalalay na lang sa iyo. Mami, si Dr. Lu ay mabait din sa akin. Araw-araw siyang nagbibigay sa akin ng candy. Tangtang ngayon ay natuto na pumili ng sariling tatay. Tatay, sabi lang ng bata, yan, sige. Dadaling ko na si Tangtang pa uwi, mag-impake na ng gamit, tara na. Sige. Tara na. Tatay, kailan tayo uwi? Dito ang ating tahanan. Kung babalik si nanay, at bakit na wala ang tao dito, malulungkot siya. Kung malulungkot siya, pagkatapos ayaw na niyang bumalik. Pero si nanay ay... Sige tatay, sasama ako sa iyo, maghintay kay Mommy. Mubay, aalis na ako. Ito na ang pangatlong beses na hinatid kita sa airport. Sa Sata, isang maiglap. Ang batang babae na hanggang tuhod ko lang dati ay lumaki na't naging ganap na babae. Si tatay ay nasa ospital, aalagaan ko siya. Oh. Gawin mo ng may tiwala ang mga bagay na gusto mong gawin. Oh. Ako at si tatay ay palaging susuporta sa'yo. Salamat, kuya. Aalis na. Beba. Nagsimula sa kwartong ito. At nagtapos din sa kwartong ito. G, bigay mo sa akin ang iyong sarili. Oh. G. Ang tunay na pumatay kay Songji, ikaw. G. Huwag kang matakot. Sasamahan na kita.